Kano yung price nito? Ganito po, umabot din kami ng halos mga 7. 700? No, million. Oh my God. 7 million, guys. Oho. Kuya Curly, napansin ko dito sa building nyo, punong-puno na mga stones. Para ba mga kristal? Paano ka ba nahilig sa ganyan? Nag-start kami sa pungsoy-pungsoy. Pumili lang muna kami ng tag 10,000 ng mga pungsoy, art. May placement siya kung saan dapat iligay. Ang ganda ng result. So, ang nangyari, no, sumunod na taon, umabot na kami ng 100,000 sa pagbili ng iba't ibang mga klase ng pungsoy items. Wala namang masamang maniwala sa swerte, wala namang mawawala sa'yo, mababawasan ka lang ng pirasong pera. Tapos ang tumagal-tagal, umabot na kami ng milyon sa pagbili ng iba't ibang art ng pungsoy. Milyon na? Oh. Ngayon, nagtaka ako. Sabi ko, the more na gumagas kami sa pungsoy, ba't parang ganda ng pasok ulit? Sabi ko, saan nakakabili ng ganitong klase ng mga bagay? Pero gusto kong malalaki na, para malalaking swerte ang dumating. Sabi ko. Pagkatapos sabi niya, naku, mahal yan. Sige, okay lang. Try ko lang. Kasi ang katwiran ko, yung painting nga ng pagkamamahal, nabibili natin para maging art sa mga wall natin. Tapos isang tao lang na pwedeng magnakaw nun ang kayang magbuhat. Samantalang ito, magkakaroon na ako ng art. Tapos pag may gustong kumuha ng bagay na yan, nako, mamamatay muna siya pag nadaganan siya niya. Pangalawa, may swerte na ang display, dahil pungsoy nga yan, plus may art ka pa. Ito po, pinaship ko po yan from China. Yan po ay jade art po. Balihin natin hati sa ano yan, sa 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pa nga. Kasi nga, hindi kayang buhatin yan ng, mababasag siya lalo. Wow! Kaya ito, mga citrine, ibig sabihin nan, money, for money ang ibig sabihin. Ibig sabihin, parang ina-attack mo yung money. So sabi ko, wala namang masama. May natural stone ka pa, may money ka pa na pwedeng pumasok. Citrine ang tawag dyan. Citrine. Tapos ito naman, yung mga art na gato, yung pink jade naman to. Pink jade. May mga maliliit ka rin dito. Yan, mga jade din yan. Ang dami talaga Ang gaganda ng pagkaka-art sa kanya, tulad po nito. Ito naman, money catcher naman yan. Frog yan, na jade din, na pang-catch ng pera daw. Kaya yan, may mukhang pera siya. Chinese money. Okay. At mapapansin mo, napapaligiran niya ng iba't ibang parang gold bars or money coins. Kasi minsan, pag inisip mo na magkakapera ka talaga. Kaya mapapansin mo, lahat ng dapat ng mga art mo, positive. Tulad yan, tungkol sa pagkakaperahan ng mga gold bars yan. So, ang ibig sabihin yan, iniisip parang naglalagay ka ng isang bagay na, marami akong pera, marami akong bars. So, literal parang gano'n, literal. Gusto mo lagay sa bahay mo kung ano yung gusto mo makuha. Yes. Ito naman po, ang tawag po dito, amethyst stone. Ano naman ang amethyst? Ang amethyst naman yung parang love, ang ibinibigay niya, success and wealth din. Pero more on love siya. More on love. Ito naman si Kwangkong, ang ibig sabihin nito, wealth and success. Ibig sabihin, pag inisip mo wealth and success, magiging successful ka kasi inisip mo successful eh. Bakal siya. Bakal na. Bronze. Ito naman, Ganon din, amethyst din yun. Lagyan namin ng iba't ibang klase ng stone. Kasi yung mga stone na yun, may mga ibig sabihin, yung parang healing, something. Arwana. Ang arwana naman, ang ibig sabihin niyan, wealth din yan. Wealth. Kasi una-una, parang coins kasi yun eh. Coins. Money, ang kaliskis niya. Si Buddha, yun naman ang ibig sabihin ng Buddha. Ito naman, parang, so tuwing makakita ka ng ganyan, parang nagkakaroon ka ng inner peace at saka relaxation. So ngayon, pag inisip mo yung nakaka-attract na bagay na, nakaka-attract ng bagay na pera. So, pag inisip mo na nakaka-attract ng pera yan, minsan yun din ang nilalagay mo sa utak mo na nakakapag-attract. So, parang nagiging instrumento siya na mag-isip ka ng isang bagay na nakaka-attract. Yun ang paniniwala mo. So, ibig sabihin, yun ang tinatawag na mind over matter minsan. Ito naman, ito ay pangsalok daw ng swerte at saka pag-ibig din, love. So, ito po. Dito nilalagay dapat mga alahas, jewelry. Pero dahil nasa office yan, hindi po namin nalagyan ng alahas yan. Ang bigat nito, no? Paano pinasok to rito? Ano po, ang ginamit namin dito, yung backhoe. Kasi ilang tonelada rin po ito, halos magdadalawang tonelada rin ang bigat niya. Kasi mas mabigat po ito kaysa sa normal na bato. So habang ginagawa yung building nyo, yun, nilalagay na yan? Pinasok na. Kasi hindi niya kayang ipasok. Kailangan sisirain mo yung glass kapag once na tapos na. Kaya pinasok na muna. Ito naman, si Kwangkong din yun. Yung isang kaibigan ko rin na si Jay, ang nagpagawa nito sa China at pinadala dito. Bronze din to. Bronze. Yun, sobrang bigat din yan. Anong sinisimbolize niya? Success, wealth, at saka prosperity.
Eto, dito ko na-impress. Ito, Isang jade buong din po to, yan. no? Jade din Na po yan. kinerve. Pero mapapasit kinerve ng matinding hand yan. Ito po ay isang taon daw mahigit na kinerve ng isang magaling na magka-carvings. Isang buo yan na ba to? Oo. Eh, papaswerte din yan. Jade elephant din to. Kaliwa at kanan yan. Yan. So, ito, ang ibig sabihin yan, success and wealth naman. Oo. Bakit? Kasi ang elephant, ang sinisimbolo niya is malaki, malakas. Ito, mas matindi rin po ang nito. Yung carvings niya. Wow! Pampaswerte din daw to. my gosh, Jade din siya. grabe detalye. Jade. Pero ibang kulay ng jade naman to. Oho. Grabe. Yun. Mga Pero detalye ng madetalyado puno, yan. bato, mga tao. Yung niya, very rare yung ganyan. Ang nag-curve doon yan ay inabot ng mahigit 1 taon. Magkano yung price nito? Ganito po, umabot din kami ng halos mga 7. 700? No, million. Oh my God. 7 million, guys. Oho. Uy, ganda nito. Oh. Oo. Ito naman, mapapasin mo, ganun din. Kaya mapapasin mo, pera. pera nga, Pera ng Chinese, natin, yung no? kaliskis niya. Pera. Oho. Kasi dapat lagi mong iisipin pera. Magkakapera ka. Iba rin, ha? Oo, pero Parang mapapasin mo. ceramic. Ano siya, mabigat to, sobrang bigat. Oo nga, no? Oo. Ito, pero coins din siya, pampaswerte din. Yun. Ito naman, palaka. Ganun din, katulad nung nasa taas kanina. Money catcher siya. Nagka-catch siya ng pera. Ito naman kay Buddha. Napakita kasi nito, may pera, may gold. O, di ibig sabihin, parang wealth. Malaki ang tiyan, natural, sagana. Literal, no? Sagana, nakangiti, natural, masaya. Ito naman, nakita ko lang to sa Facebook noon. Nakita ko sa isang punsoy. Ang ganda. Ang liit. Sabi ko, ayaw ko ng maliit. Gusto ko para malaki yung swerte. Malaki din ng ganito. So, ang ginawa ko, kinausap ko yung isang Chinese sa Ongpin, boss, kaya mo bang yung gawa ng ganito kalaki? Sabi sa akin, boss, mahal yun. Hindi natin kaya yun. Pero kaya mo ang gawa? Kaya lang mahal. Mahirapan ka. Sabi ko, sige, gusto kong magkaroon ng ganon. Kasi naniniwala ako na may swerteng dala yung ganong klase ng bagay. Sabi niya, ikaw palang makakapagpagawa ng ganyan dito sa Pilipinas. Sabi sa akin. Tapos, may ganito. Yan, tinanong ko sa kanya, anong ibig sabihin ng ganito? Nakasulat. Ang ibig pala sabihin niyan, luck. Lucky. Lucky. Swerte. Ang ibig sabihin, talaga swerte ang ibig sabihin nito. So, sabi ko, di swerte pala. Go. So, ginawa ito sa China? Yes po, oho. Isang buong bato yan na double-sided. Yung likod kasi niyan, Phoenix and Dragon. Tapos itong harap. Kasi gusto ko sana, buwan-buwan, iba-iba ang background ko. Halimbawa, next month, ang background ko, Phoenix and Dragon. Tapos next month, ang background ko na naman ito. Ang problema, sa sobrang bigat niya, halos 4 na tonelada yan. Baka mamaya makapatay ng tao. So, ang ginawa ko, Phoenix ko na lang. Gano'ng katagal ginawa to? Umabot ng 6 months ito. 6 months? Ginawa, ito po.